Yo, what's up mga ka-MUG? At yun, muli, maraming salamat po sa ating mga ka-MUG na patuloy na sumusuporta po sa ating channel. And ayun, siyempre, Merry Christmas po sa inyo lahat at welcome sa panibago nating video reaction. So eto na nga, no? Ang pinakasinungaling daw na naging Vice President ng Pilipinas ay itong si Sara Duterte. Bakit? Ito po, may video po si Pibol Salakera at sinasabi nga po niya rito na si Sara Duterte ang pinakasinungaling na Vice President. At hindi lang salita yan ha. Guys, meron siyang resibo dito. So dapat panoorin natin to sa mga DD-shits dyan. Panoorin niyo po ito. Baka sakali, malinawan ang inyong mga utak, no? At hindi kayo magmukhang zombie. Panoorin po natin, mga kababayan. Yes, yes. Sorry. Kakagising ko lang. Tapos, yung phone ko, ting, 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 ting. Ang daming tunog. Happy po Ano tayo. ba yun? Pagkakita ko, naglabas na ng statement ang lola niya. Ah! Ito naman, uto-uto ka. In-edges lang kita. Naglabas ka ng statement tungkol kay Ramil Madriaga. Bubul patuloy ako, kakagising ko sa sobrang excited ko. Eme ko lang yun, hindi yun totoo. Ini-edges lang kita. Gusto ko lang malaman kung uto-uto ka ba talaga. Charot! Dahil naglabas ka na ng statement, bibigyan muna kita ng isang pasabog na dance number. Churut tusak. Para sa ito ha. Ang galing ko sumayaw, no? Parang ayan na. Naglabas na siya ng statement. Basahin nga muna natin. Tingnan natin yung statement ng pinakasinungaling na Vice President ng Pilipinas. According to GMA News to ha. Pang Guinness Book of Record. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Ayan na! I do not have a personal Ayan na! relationship with Ramil Madriaga, nor Cubes, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Yan ang sinabi niya, na hindi raw siya bumisita at hindi niya nakausap si Ramil Madriaga. So may pakikita tayo. Yan na, malinaw na sinabi niya sa kanyang statement na hindi niya kilala itong si Madriaga. Na wala siyang personal relationship. Ano ba yan? Ano ba yung personal relationship? May intimate ba doon? Hindi niya daw binisita at hindi niya raw nakausap si Ramil Madriaga. Okay. Nababasa niyo yan ha. Malinaw na malinaw. Office of the Vice President. Malinaw na malinaw ha. Ang nakasulat dun sa papel, Office of the Vice President. Ito na yung buong papel. Yung nakabilog na nakalagay na Delta, yan ang code ng Annex 2. Delta. Nagsabi siya sa Annex 2 nung nagpunta siya sa BJMP ng alas 11 ng gabi, dun sa tinanggal na warden na magbibigay siya ng
tulong o proyekto sa mga PDL, sa mga nakakulong sa Annex 2. Annex 2 lang. Oh. Ang Ang malinaw, annex to lang yung project. So kung magpa-project kasi dapat, buong BJMP na. Bakit kasi yung annex to lang? Di ba? Kung saan nandoon itong si Madriaga. Bakit, BP Sara? Bakit doon lang? Napaka-selective mo naman. tulong na ibibigay niya ay pag-aaralin niya ang mga anak ng mga nakakulong. Kasi nga naman daw, nakakulong, wala silang maitutulong dahil nakakulong sila. Paano mag-aaral yung mga anak nila? So, umepal siya. Okay. Yun yung binigay niyang project. Kaya, isa-isang pinatawag yung mga PDL sa office ng warden. Mhm. Pinapirma ng warden, pinalagay yung pangalan ng anak, address, route, ayan tinakpan ko kasi mga bata yan, hindi pwede. Baka mademanda tayo. Yan. Ngayon, eto na yung tanong ko sa'yo. Sarah, paano magkakaroon ng ganyang project sa Annex 2 ng BJMP kung hindi ka nagpunta? So, sino nagpunta? Si Joyce dapat. Eh di paglabasin din natin ang statement si Joyce dapat, patunayan niya kung bakit siya nasa Tama. Di ba? Tama si Talakera dito. Dapat yung Joyce, palabasin din ng statement. Di ba? BJMP. Di ba? Ano yan? Bigla na lang may lumipad na papel mula OVP papunta dun sa office ng warden kaya nagkaroon ng ganyang project. Correct. At sino naman na makikipag-usap ng ganyang project na maglalabas ng pera? Pera yan, pag-aaralin yung mga bata. Siyempre ikaw. Di ba? Pilit mong linulusot na hindi mo kakilala si Ramil Madriaga na hindi kayo nagkausap. Isipin nyo guys ha, ang tagal bago naglabas ng statement itong si Sarah. Okay, bukod sa walang kwenta yung statement niya na pinag-isipan ng todo, malamang pinag-isipan din ni Sarah kung magbibigay ba siya ng statement o hindi na. Kasi alam niya, kung magsisinungaling siya, eh mayroong magbubulgar na kagaya nitong si Peebles. Tama? Hindi ka lulusot, girl. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. No? So, anong project yan? At bakit kinancel yung project na yan? Mali yan. Wrong ka dyan. Pag kinancel mo yan, ibig sabihin sinungaling ka talaga. At pag tinuloy mo naman yan, ibig sabihin nagpunta ka. So, saan ka ngayon lulugar? Walang lusot. Ang hirap. Cornered. Walang lusot, guys. Walang lusot. Wala siyang pupuntahan. Di ba? Wala siyang pupuntahan. Galing na ito si Peebles eh. Pag-isip, no? Basahin pa uli natin yung ibang nakalagay sa statement niya. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations, bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. So, hindi pala totoo to. Ito ring Zoom meeting nyo sa isip, hindi rin totoo. Ayan na, ito na yung mga resibo, guys, na sila ay nagkakausap. So, debunk na naman. Di ba? Basag na naman dito si Sarah. O, sabihin, di tuloy natin kung ano pa yung mga resibo na hawak itong si Peebles. Ito hindi rin totoo, Sarah. Ano to? AI. Na magkausap kayo ng video call ni Ramil Madriaga. Hindi rin yan totoo. Sa bagay, Take note guys itong si Caramil ay isa pong iglesia ni Cristo. So, ngayon, ito pa isang issue diyan. Pinagtatanggol nitong si Marcoleta itong si Sarah. 'Di ba? Paano ngayon 'to? Kasapi sa kapatiran nila itong si Madriaga, sino ngayon ang kakampihan niya? At itong mga miyembro ng INC, sino kakampihan niyo ngayon? Tanong lang.
Pwede mong sabihin hindi totoo kasi walang boses, hindi nagsasalita. Parang pinagdugtong-dugtong lang yung pictures. May point ka dyan. Pero syempre, hindi naman ako papayag. Nahahamunin kita, tapos wala akong ilalabas na resibo. Maghintay ka. Kahapon, nag-post ako sa Yan na. sa Facebook. Sabi ko, screenshot nyo to para may kopya kayo. Hanapin nyo kung nasaan ako. Charot! Ayan yung post ko. SS nyo na para marami tayong may hawak. Diyan, makikita. SS natin dyan. SS ko. Napasunod ako kay ano eh. Kaya Fables eh. Inaabot ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga yung bandila ng Pilipinas. AI pa rin. Sa headband pamputaha. Kala mo naman talaga. O diba? Kitang-kita sa picture na inaabot mo, Sara Duterte, yung bandila ng Pilipinas kay Karam. Pero pwede pa rin sabihin na AI yan. Mhm. Diba? Kasi Pwedeng AI nga naman. O, ibig sabihin, meron pang lalabas na ebidensya. Eto, panoorin natin. picture lang. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, chururu. Try ko lang i-play itong video na to. Ayan. Susuotin niya yung headband. Tapos picture yan. Ayan, mga kaisip. Pinagkakagulo ako po. Sarang. Kuya Ram. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Yes, ma'am. Marami na po. Ano nga po? Ayun si Karam, hawak yung bandila ng Pilipinas. At nakain siya ng champurado dyan. Resibo. Ang daming tao. Kumain ka pa ng champurado. Nasarapan ka pa nga. Inabot mo yung bandila ng Pilipinas. Binanggit mo yung Sarang. So ngayon mo sabihin, hindi kayo magkakilala? Hindi AI yan. Ang daming taong nagsasalita. Ang hirap gawin yan kapag ginawa mong AI yan. Dahay! Sara. Ewan ko sa'yo. So, ayun na nga guys. No? Ganyan kasinungaling itong ating Vice President. No? Umpisa pa lang, nagsinungaling na. Naabudol tayo nito. Binoto ko po kasi. Kinampanya ko pa yung unity. Kaya yung tatay niya, kinampanya ko rin nung lumaban na presidente. Nabudol po ako. Nabudol po tayong lahat. Ano po? At yung mga tangang DD shit, hanggang ngayon nagpapabudol pa din. Alright? Yung mga vlogger, sabi na, bayaran kayo eh. Pucha, kayo yung totoong bayaran dyan. Diba? At may mga ebidensya rin na nilabas itong si Pibos na kayo ay bayaran. At marami ng vloggers ng DD shit ang nagbumaligtad at sinasabi nga ng lahat ng mga may class A, class B pa nga kayo nalalaman, di ba? Ganyan kayo kasinungaling. Sobra sa kasinungalingan itong VP natin, tapos gusto pang magpresidente. Di ba? So, kung magiging presidente ito, first time in the Philippines, pinakasinungaling na presidente ng Pilipinas. Di ba? So, guys, sana magising tayo sa katotohanan. Itong mga DD-shits na to, sana magising kayo sa katotohanan na ganyan kasinungaling yung Vice President niyo. Hindi AI yan. Kitang-kita nyo naman. Di ba? So, yun lang, no, guys. At syempre, muli, isang magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayong mabubuhay.
piliin po natin maging tama at mabuti. Yun lang. Bye-bye!